at siya ay magsisilbing liwanag sa lahat, lalo na sa mga hentil. Ito ay naging bahagi ng awit ni Simeon nang kaniyang mahawakan sa kaniyang mga bisig ang sanggol na si Jesus. Ano nga ba ang kapistahang ito ng pagdadala kay Jesus sa templo na mas kilala bilang Candelaria? Alamin natin sa isang katesismo. Tara, let's look, reflect today. Ang araw na ito ay ang ika-40 araw matapos ang maligayang araw ng Kapaskuhan. Sa tradisyon ng mga Hudyo, matapos makapanganak ng sanggol na lalaki ang isang babae, siya, kasama ang kanyang asawa, ay magtutungo sa templo ng Jerusalem upang ihandog sa Diyos ang kanyang anak na lalaki at isagawa ang ritual ng paglilinis para sa isang babaeng dumaan sa sakit ng panganganak. Kaya nga, isa sa mga lumang pangalan ng kapistahang ito ay ang purifikasyon ng mahal na Birheng Maria, sapagkat kinikilala ng lipunang Hudyo na ang mga babaeng nanganganak ay madumi at kinakailangan ng ritualistikong paglilinis upang maisagawa ito. Kaalinsabay nito ay ang pag-aalay nila ng hayop na kadalasan ay bato-bato upang makumpleto ang isinasagawang ritual. Sa araw na ito, inaanyayahan tayo na katagpuin si Jesus, ang liwanag ng mundo, gaya ng matatandang sina Simeon at Ana. Kaya nga, sa liturhiya ng araw na ito, binibigyang diin ang dalawang bagay. Una ay ang pagbabasbas ng mga kandila na sisindihan. At pangalawa ay ang prosesyon sa liturhiya na ito. Sapagkat doon sa prosesyon, simbolikong tinatagpo natin si Jesus hanggang sa makasapit tayo sa pintuan ng simbahan, na gaya nila Jose at Maria na tangan-tangan ang liwanag ng mundo, tayo rin ay makapag-alay ng isang nararapat na handog o sakripisyo sa Ama na nasa langit. At sino pa nga ba ang pinakadalisay at tumpak na handog sa Ama? Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At hindi ho ba ito ang nangyayari sa pagsasakripisyo ni Jesus sa krus na patuloy na isinasagawa sa hindi madugong pamamaraan sa bawat pag-aalay ng misa? Ang sanggol na dinala sa templo sa araw na ito ang siyang perpekto at karapat-dapat na hain na isasakripisyo sa krus sa Biyernes Santo, na siyang pinakatumpak na alay sa Diyos Ama. Tunay na ang misteryo ng Pasko ay dinadala tayo sa misteryo paskwal ng ating Panginoon. Ngayong alam na natin ang pananampalataya, isabuhay natin ito.